Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, mga inutil kayo. Nako, breaking news, wala pang napaparusahan. Saldico at Manuel Bunuan, untouchables. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga po mga kababayan, nako, eto po si Senator Ping Lacson. Sabi po dito mga kababayan, payag na padaluhin si Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee kahit sa video call lang. Senator Ping Lacson. Ayan mga kababayan, palakpakan natin kasi nakakatuwa sila, no? Para na po silang mga clowns no? Handang payagan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Senator Panfilo Ping Lacson na dumalo si dating Bicol Representative Saldico sa investigasyon ng Senado sa pamamagitan ng video call. Ayon kay Lacson, ito na rin ang inirekomenda ng komite dahil hindi pa umuuwi sa bansa siko mula nang masangkot sa issue ng flood control anomaly. Nako mga kababayan, ito pa. Sabi pa po dito, teka lang si Saldico, we're extending our invitation kung pwede siyang mag-participate via Zoom. Ayon po kay Lacson. Nako, nasaan na po ang tapang mo, Lacson? Diba? Hindi ba talaga pwedeng pauwiin ninyo dito? I-force ninyo. Wala bang kapangyarihan ng Pilipinas na talagang pauwiin dito si Saldico? Kung nagkaroon nga tayo ng kapangyarihan, or di ba? O kung si former President Duterte nga pinadala nyo sa ibang bansa para doon litisin, di ba? Dito nga hindi pa nalilitis Bakit si Saldico hindi natin mapauwi? Wala na kayong iimbestigahan dito. Bakit? Hindi lang si Saldico ang nang tumakas, di ba? Ang pinatakas or tumakas, di ba? Hindi natin masabi, di ba? Kasi alam naman nila na si yung isa pa, di ba, si Bunuan, si former secretary ng DPWH na si Manuel Bunuan, di ba? Ay nakalabas na rin daw pala ng bansa, mga kababayan. So sino pang iimbestigahan ninyo, Lacson? Si Saldico nasa labas ng bansa. Yung dalawang staff ni Saldico na itinuturo ni Sergeant Early Gutesa nakalabas na rin ng bansa. Tapos si Manuel Bunuan nakalabas na rin ng bansa. Nagmumukha tayong tanga. Kayo pala, di ba? Nagmumukha kayong tanga. Sa totoo lang, parang napaka-imposible nitong mga nangyayaring ito. Lahat na lang nakakatakas, lahat ng mga involved nakakatakas. Tapos hindi kayo galit? 'Di ba? Kung si Vice President Sara Duterte nga noon hindi uma-attend. Grabe yung mga ninyo sa Kongreso. Hindi kayo magsasalita. Mga pipi na kayo sa House of Representatives? Hindi kayo magsasalita. Lahat ng mga nasasangkot sa flood control anomalies nakatakas na. Wala man lang ni isang congressman nakapagsabi na teka lang, dapat gumawa siguro tayo ng resolution for them to bring them home all, no? Mga kabayan, masakit lang isipin kasi di ba nung panahon po ni Vice President Sara Duterte, yung nililitis nila, di ba, yung iniimbestigahan nila si Vice President Sara Duterte, galit na galit ang mga hinayupak. Walang ninakaw yun. Mga kababayan, walang ninakaw yun based on COA report, di ba? Eto, klarong-klaro po na may magnanakaw na dito. Hindi kayo galit?
Lang anong klaseng ano to? Anong klaseng gobyerno natin ngayon? Ha? Mahal ang mga magnanakaw, galit sa mga gumagawa ng kabutihan. Ano ba kayo? Mga demonyo ba kayo? Natatanong lang po mga kabayan. Ha? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang eto. Dahil nga po sa etong si Rimulya ay nagpakalat ng fake news, no? Nagsalita na po ang ICC. Sabi po ng ICC orders secrecy on all future arrest warrant application. Ayan, Rimulya. Secrecy, ibig sabihin, sikreto yan. Pero bakit ikaw pang nangunguna? Ikaw pang nangunguna na ipakalat yung mga warrant of arrest na yan, di ba? The International Criminal Court or ICC has adopted a new rule requiring that all applications for arrest, warrants, or summons to appear be kept confidential. Ayan pahiya na naman si Rimulya. Bakit hindi nyo kasuhan si Rimulya? Sa bagay, bagong rules daw no? So ngayon ka magkalat si Rimulya na makatikim ka sa ICC. Nang ikaw naman ang mapunta sa ICC, no? Pauwiin dito si former President Duterte at si Rimulya na lang ipalit. Diba? Mas matutuwa pa siguro ang taong bayan kung si Rimulya ang nandun, mga karibyan natin, no? Ano po ang inyong masasabi dyan? At i-comment nyo na lang mga karibyan. Teka lang, basahin nga natin yung mga komento ng ating mga kababayan. Nako. There is increasing concern over the ICC's credibility as many believe it has been undermined by political influence and bias. Totoo naman no? Bias naman talaga no? At naniniwala nga undermined by political influence, no? Maybe nababayaran ba ang ICC? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Nababayaran po ba ang ICC? Yan ay speculation lang natin. Baka lang naman, di ba? And it is very possible, di ba? Baka kailangan nila ng pera. Anyway, eto pasadahan po natin si President Bongbong Marcos Jr. Nako, eto mga kababayan, Pangulong Marcos Jr. 5 oras na lamang umano ang tulog kada araw. Aray ko po, matulog po kayo. Huwag kayong magpapaura-ura. Ano ba? Ano bang ng ura-ura sa Tagalog? Sobra-sobra, no? Huwag kayong magpasobra-sobra ng di ba? Baka sa kakausap ninyo sa ama ninyo, baka hindi na kayo makatulog. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. na umaabot na lamang sa 5 oras ang kanyang tulog dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Aray ko po. Ano po ang inyong ginagawa, Mr. President? Nagtatanong lang po. Ano po ang ginagawa ng ating Mr. President? Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho. Marami kang pagdidesisyonan, marami kang pipirmahan. Ayan. 5 oras, normal kasi matutulog ako ng 1:30, gigising ako ng 6, tama na yon, dagdag niya. Aray ko po. Totoo ba yan? Ang tanong. Parang mukhang mas palagi. Alam nyo, eto speculation lang po natin. Parang laging tulog ang presidente. Hindi lang siguro 5 oras kasi pag gigising niya, hindi niya naman alam yung nangyayari. Diba? Masasabihin niya, wala kaming kinalaman dyan. Diba? Hindi ko alam yan. Bakit nagkaganito ang Pilipinas? Aray ko po. Sa dami ng ginagawa mo, sa dami ng trinatrabaho mo, hindi mo alam kung bakit naging ganito ang Pilipinas. Yeah. That is logically, no? Ikino-connect lang po natin that yung sinasabi nilang 5 hours na sleep, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. doesn't coordinate with the reality. Kasi wala naman siyang alam. Di ba? Di ba sabi niya, wala siyang alam, tapos sabi niya pa, bakit naging ganito ang Pilipinas? Ba? Aray ko po. Niloloko yata tayo dito no?
Ito, last po natin pag-uusapan, President Bongbong Marcos pa rin. Pipilitin ko na kapag umalis ako sa pwesto, mayroon ng malaking pagbabago na napaganda ang buhay ng mga Pilipino. Meron ba? Excuse me po, Mr. President. Malapit na po kayong mag-retiro. Malapit na po matapos ang inyong termino. At hanggang ngayon, wala pa rin po kaming nakikitang pagbabagong napaganda ang buhay ng mga Pilipino. Instead, lalo pong bumagsak ang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon po ngayon. Diba? Sabi po ni Rimulya, ito, i-share ko lang, hindi ko po na save, pero nabasa ko naman kanina. Sabi po ni Rimulya, wala na raw magugutom sa Cebu, no? Pero sabi naman po ni Attorney Rowena Guanzon, magtatatlong taon na po, no? At simula nang naupo si President Bongbong Marcos Jr., kalahati ng populasyon ng Pilipino ay nagugutom. Paano mo sasabing wala nang magugutom? Di ba? Kahit walang bagyo, dati pa man, gutom na po ang mga Pilipino. Di ba? Kaya wag niyo pong lulukuhin ng taong bayan na mapaganda ang buhay. Wala nga kayong ginagawa, mapapaganda ang buhay. Diba? Puro nga kurakot ang ginagawa ng administrasyong ito. Gaganda pang buhay ng mga Pilipino. Lalo pang maghihirap ang mga Pilipino. Bakit? Kasi imbes yung perang ninakaw sa kaban ng bayan ay magamit para sa kapakanan ng taong bayan, hindi po. Napunta lang sa iilang bulsa. Tapos ngayon, tayong mga Pilipino ang magbabayad yan. Kasi through taxes, no? Tapos sasabihin na napaganda ang buhay ng Pilipino. Aray ko po, ang hirap niyong paniwalaan, Mr. President. Naka, ito lang this administration, the BBM administration, ang hirap mahalin. Parang, di ba? Ang hirap-hirap mahalin, mga kaubayan. Ang hirap mahalin pero marami po ang nagmamahal. Nagmamahal ng mga bilihin. Yari tayo dito. Anyway, eto na po mga kaubayan. Pasadahan na po natin ang video ito. Nako, ICI binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso. Bakit nyo pa binigyan yan? Mga inutil naman. Diba? Natakasan nga no? Si Bunuan, nandun na naman sa ibang bansa. Saldico, yung dalawang staff ni Saldico. Nandun na, nakatakas na, tapos bibigyan nyo pa ng kapangyarihan ngayon. Para ano? Para sa Duterte. Aray ko po, eto, pakinggan po natin to. Abot na ng bilyon. The President has created an ICI through EO 94 to investigate and prosecute corruption in infrastructure. Pero kita po natin sa mga nagdaang 100 araw, pulang na pulang po ang kanilang kapangyarihan. President BBM established the ICI, but it's obvious that its powers cannot withstand the influence and manipulations of his closest allies, benefited from this infrastructure corruption. The ICI must not be the instrument of Malacanang. Instead, it should be the spear and shield of the people. Parang gano'n nangyayari. Parang ang pag-aari ng Malacanang ang ICI, di ba? People against the corrupt. Madaling gawin ito, institusyon ng Kongreso, upang ibangon ang ating puri. Kung gustuhin natin, kailangan madali po nating maipasa ito. Bakit kailangan sa batas ito? Pagpapauwi nga lang kay Saldico, hindi nyo magawa sa Congress di ba? Binigyan nyo pa ng kapangyarihan yung ICI, hindi rin naman mapauwi si Saldico. Ang gustong-gusto po ng taong bayan, pauwiin po si Saldico, mga kaubayan. Si Binuan, nandun na. Marami na kayong pauuwiin ngayon. Sino pa iimbestigahan nyo ngayon? ICI, di ba? Kakasuhan na nga sana dapat yun Si former secretary ng DPWH si Bunuan, di ba? Kakasuhan na sana yun ng ICI bakit napalabas pa ng bansa, mga kaubayan? Ibig sabihin talagang mga inutil kayo. Legal mandate po ng ICI, limitado. Limitadong limitado sa mga
executive department. At walang magagawa, lalo na kung involved ay Kongreso, ang mga pribadong mamamayan. Wala po itong subpoena contempt powers. Pinakamahalaga, sa pondo po, dependent sa Presidente. At yung mga staff po nila, walang kasiguruhan. Credibility is perceived as a policy. Kailangan din po nila Financial and Forensic Audit Authority para maistigahan po nila yung bank record through the AMLAC, mga ledgers po ng mga contract, mga variation orders, subcontract agreements, DPWH ng mga contract. Na kailangan din po nila na ma-access ng madalian o hindi masunog o mawala yung mga records ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ating bansa. At kailangan po nila ng authority to freeze further payments or flag anomalous projects. Kailangan din po nila na mabigyan ng sapat na proteksyon yung magiging witness ng ICI. Sino? Kailangan Sir Romualdez. Batas na ito, public disclosure, transparency ng ICI. Inumungkahi ko rin po, kulang na kulang sa alaman, lalo na pagdating po sa legislatura, present composition of the ICI. There must be someone from the legislative department, please, mga retired senador o retired na congressman, upang sa ganun po ay mag-guide ICI sa proseso ng legislation at budget authorization sa Kongreso. Salamat po. Thank you, Congressman Irishi. Before we proceed, we like to acknowledge Marcoleta for the branch. Thank you, Mr. Chair. May I be allowed to deliver my sponsorship remarks? Thank you, Mr. Chair. In more than 3 months since the issue on ghost flood control projects made national news, it bears recognizing that substantial milestones have come up from all our legislative hearings and briefings. For one, we have encouraged a more meticulous scrutiny of the items for the 2026 General Appropriations Act. Another is that many pieces of information on corruption and on the thievery of the people's funds among fellow public officials have been revealed to the public. However, what has been done to and with these pieces of information so far remains to be seen. As of November 4, 2025, the Independent Commission for Infrastructure has made 4 recommendations to the Ombudsman for the investigation of anomalous projects. The proceedings that resulted in these 4 recommendations have been kept private, leaving the public in the dark as to the whole process. Noong mga nakaraang linggo po, sabi po ng ICI ay isa sa publiko po nila ang kanilang mga hearings, pero magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin pong akong hearing na nasasaksihan. So yan mga kabayan, yan pong isa, no, sa mga dahilan kung bakit hindi po nagtitiwala ang taong bayan sa ICI, kasi hindi po nila sinasa publiko, no. Kaya nga nagkakaroon tayo ng speculation, no, that ICI, no, is mandated by the president, no. Ay utusan ng presidente, utusan ng palasyo, di ba? Kasi hindi po nila sinasa publiko yung mga hearing nila. And yet, maisa sa publiko na sana yun, ila-live stream na sana yun, pag kinabukasan, binawi agad. Anong meron? Diba? Anyway mga kabayan, isa lang pong masasabi ko dito sa ICI, sa lahat po ng nag-iimbestiga ngayon, no, ng flood control anomalies, mga inutil po kayo. Yeah. Mga inutil po kayo. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.